naman para sa buwan ng January. Simulan natin ang Dear Best para sa 2025 ay tungkol sa akin. Tungkol sa part ng buhay ko, tungkol sa nangyari sa akin na gusto kong i-share sa inyo. Bakit ko siya naisipang i-share? Dahil gusto kong makashare ng awareness. Bakit? Dahil ayaw kong mangyari ulit ito sa iba. Hindi ko na patatagalin pa, simulan ko nang i-share ang story ng part ng buhay ko. Nung last ng uwi ko sa Pinas, sabi ko sa sarili ko na next time na uwi ko ay Pasko. Naisip ko na sa tagal-tagal ko na dito sa lugar na kinaroonan ko, ay hindi pa ako nakauwi ng Pasko at Bagong Taon sa Pinas. Kaya nung last time na umuwi ako ay gusto ko na umuwi ng Pinas ng Pasko at Bagong Taon at gusto ko na kasama ko yung mga anak ko. Dahil nga, pag Pasko at Bagong Taon, ang mahal talaga ng ticket. Tatlo pa kami. Tapos may narinig ako na isang Pinay na nagbibenta ng ticket. Yung katrabaho ko nakabili sa kanya ng ticket, nakaalis naman papunta ng Pinas. Kaya naisip ko na legit siya. Nung nagtanong ako kung magkano yung ticket niya, mas mura pa yung ticket niya kaysa sa mga nakita ko online. Kaya nainganyo ako syempre, kasi nga nagtitipid ako dahil nga sa sobrang mahal talaga ng ticket pag Disyembre at Bagong Taon uuwi sa Pinas. Naisip ko nung time na yun na it was too good to be true kasi nga bakit mas mura sa kanya kaysa mga nakikita ko online. Anong ginagawa niya? May-ari ba siya ng airlines? Pero nga sa kagustuhan kong makatipid dahil mas mura nga yung binibenta niyang ticket. At saka, naisip ko na legit yung Pinay na nagbibenta ng ticket. Kasi nga, may bumili sa kanya ng ticket, binigyan niya naman ng ticket, nakauwi naman ng Pinas. Tapos kakilala pa siya ng kakilala ko. At saka pakanta-kanta pa siya sa ibang mga lugar. So sa isip ko, may naalagaan siyang imahe kasi nga pakanta-kanta siya sa iba-ibang lugar. Kaya kahit may negative akong naisip na it was too good to be true, pinilit ko ang sarili ko na magtiwala, hoping na legit nga. Siyempre dahil nga nagtitipid ako at saka mura sa kanya, para akong isda na nikubit. Ano ba yung Tagalog ng nikubit? Kumbaga sa Bisaya, nikubit sa pasol, nikubit sa pain. Kahit marami akong gustong itanong dahil nga too good to be true, gusto kong itanong kung bakit mas mura sa kanya. Sabi nung Pinay sa akin, kailangan ko daw magbayad agad. So, ako naman dahil sa kagustuhan kong makakuha ng ticket, kasi nga alam ko, the more na makuha ka ng ticket na mas malayo pa sa date ng flight mo, ay mas mura. Kaya, nagbayad ako good. Pagkatapos kong magbayad sa kanya, ay sa kanya sinabi sa akin na hindi niya pala ibibigay sa akin ang ticket agad. Sabi niya, mga 2 weeks before my flight pa niya ibigay yung ticket sa akin. Kahit nakakapagtaka, ay hindi na ako nagtanong-tanong pa. Dahil nga sa 3 rason na sinabi ko, bumili pala ako ng ticket ay halos 2 buwan bago yung flight ko. Fast forward na tayo sa 2 weeks before my flight. 2 weeks before my flight, nagtanong ako sa kanya kung nasaan na yung ticket ko. Tapos lagi niyang sinasagot sa akin na ipapalo off niya. Yung talaga ang lagi niyang sagot, ipapalo off niya hanggang sa araw ng flight ko. Tapos nung araw mismo ng flight ko, hindi ko siya makontak, hindi ko siya matawagan, hindi siya nag-reply. Nagababahala na ako kasi nga, araw na ng flight ko, bakit hindi ko siya makontak? Wala pa akong ticket, wala pa siyang ibinigay na ticket sa akin. Tapos hindi ko siya makontak. Tapos nung makontak ko na siya, sinabi niya sa akin na, wala pa rin akong ticket, pero punta daw ako sa airport kasi may ticket. So pumunta naman kami ng mga anak ko sa airport. Tapos ilang oras na bago ng flight, wala pa rin ticket. Sabi ko sa kanya, nasaan yung ticket? Sabi niya, wala pa daw, mag-antay. Nagantay ako. Dumating yung oras ng flight, wala pa rin ticket. Sabi niya, mag-antay pa rin ako sa airport. Sobrang tanga talaga ako nung time na yun. Hindi naman sa tanga talaga ako no. Umaasa ako bilang tao na sana nga legit siya at ibigyan niya talaga ako ng ticket. Katangahan na talaga yung ginawa ko na kahit oras na ng flight, wala pa rin ticket. Bakit pa ako mag-aantay? Obvious naman na may something wrong talaga na wala talagang ticket. Sabi niya sa akin, mag-antay pa rin ako. Lumipas yung 1 oras, 2 oras, 3 oras, 4 na oras, 5 oras. Yun sa mga oras na yun, lagi niya sinasabi, mag-antay ako kasi may ticket daw.
Nag-antay naman ako dahil kasama ng mga anak ko no, sa airport. Tapos dun sa airport pa, hindi pwedeng magtambay. Walang mauupuan dahil hindi nga pwedeng magtambay doon. Kailangan mag-check-in agad. At hindi rin pwedeng mag-standby sa labas dahil sobrang lamig. Kaya very stressful talaga yung araw ko na yun. Kahit inisip ko na wala talagang ticket. Pero umaasa ako na meron. Kaya ang ending mga best, wala niyo kung ano. Siyempre, obvious naman from the very beginning na wala talagang ticket. Yes, mga best, wala talaga siyang pinigay sa akin na ticket. Pinaasa niya ako sa wala. At ang lupit pa dahil hanggang ngayon, 2025 na, ay hindi niya binalik ang pera ko. Gusto ko siyang i-share kahit isa siyang pinakamalaking katangahan na nagawa ko sa buong buhay ko. Dahil nga, tulad ng sabi ko, gusto kong mag-share para sa awareness. Dahil ayokong mangyari ulit ito sa iba. Anong araw ng flight ko, sa sobrang pagkabahala ko, ay nag-live ako dahil hindi ko nga siya makontak. Humingi ako ng tulong. Kasi nga, wala pang ticket. Araw na ng pag-alis ko, wala pang ticket. Kaya sobrang nababahala ako. Nag-live ako para humingi ng tulong, para makarating sa kanya, na saan na siya, bakit wala pa akong ticket, araw na ng pag-alis ko. Dahil sa live ko, maraming nagsilabasan na hindi lang pala sa akin nangyari yung nangyari sa akin. Nangyari na before. Kaya naisip ko na gusto kong mag-share ng awareness para hindi na mangyari sa iba. Dahil kung lumabas yung mga nauna, hindi sana mangyari sa akin. Itong nangyari sa akin, hindi sana ako makabili ng ticket sa kanya kung lumabas sila. Kaya kahit mahiyain ako, ay talagang nilakasan ko ang loob ko na lumabas. Na i-share yung nangyari sa akin, na i-share yung ginawa niya sa akin, para to share awareness nga, para hindi na mangyari sa iba. Para maiwasan na mangyari sa iba, ay babanggitin ko dito kung sino yung binilan ko ng ticket, na hindi ako binigyan ng ticket, at hindi pa rin niya ibinalik ang pera ko hanggang ngayon, 2025 na. Ang pangalan niya ay Rachel Mead. At ang pangalan niya sa Pinas, ng pagkadalaga niya, ay Rachel Ann Aldiger. Sana i-share niyo ang video na to share awareness para hindi na mangyayari sa iba yung nangyari sa akin. At sana ang video na ito ay makakatulong na hindi na mangyari sa iba yung nangyari sa akin. Ang tanong ko para sa nanood ngayon sa video ito ay, ano ba ang tawag kay Rachel Ann Mead or Rachel Ann Aldiger na binilhan ko ng ticket pero hindi niya ako binigyan ng ticket, pinaasa niya ako sa wala hanggang sa araw ng flight ko. Halos 2 buwan before the flight ako bumili ng ticket sa kanya. Pero hanggang sa araw ng pag-alis ko ay hindi niya ako binigyan ng ticket. 2024 pa yun. 2025 na, hindi pa rin niya binalik ang pera ko. Again, ano ang tawag kay Rachel Mead or Rachel Ann Aldiger na binilhan ko ng ticket. Pero hindi niya ako binigyan ng ticket at hanggang ngayon na 2025 na, bagong taon na, ay hindi pa niya pa rin ibinalik ang pera ko. Sana i-share niyo ang video na ito para to share awareness. I'm hoping na sana ang video na ito ay makatulong na di mangyari sa iba ang nangyari sa akin. Ang main purpose ng video na ito ay to spread awareness. Kaya I'm hoping na hindi na mauulit ang nangyari sa akin dahil sa video na ito. Gusto ko rin ibahagi ang natutunan kong lesson sa nangyari sa akin. Huwag magtiwala kung it is too good to be true. Maraming salamat sa panonood. See you next unang Huwebes ng buwan. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to get updates for a new video.